Sa crypto market, iba po ang kultura ng XRP at ito ang napansin mismo ni Ginong Peter Brandt. Sa isang komentary sa X, malinaw po niyang sinabi na ang mga supporters ng XRP ay kabilang sa dalawang pinaka-obsessed perma-bulls sa buong mundo. Katabi ng silver bulls na matagal na ring kilala sa kanilang extreme optimism. Ang ibig sabihin ng perma bulls ay ang mga investors na laging bullish kahit bear market, kahit stagnation, kahit paulit-ulit na macro downturns. Hindi po sila nagpapapigil sa negative sentiment, hindi sila sumusuko sa bearish cycles, at hindi po sila bumibitaw kahit karamihan ay umaayaw na. At ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito at simulan po natin sa ating unang katanungan kung ano po ba ang ugat ng matinding loyalty ng XRP community. Dito na pumapasok ang identity ni XRP, isang asset na dumaan sa pinakamalakas na bagyo sa kasaysayan ng crypto. Noong SEC versus Ripple lawsuit, halos buong market ay nagkaroon po ng doubt. Pero ang XRP community hindi umatras, kundi mas nagbigay ng lakas sa narrative ng decentralization. Sila ang tumulong na mag-present ng arguments na programmatic sales ng XRP ay hindi po investment contract. Sa gitna po ng takot, sa XRP ay lumaban at nakita ito ng judge bilang isang mahalagang punto. Kaya sa community perspective, hindi lang basta token sa XRP, kundi simbolo ng resilience at long-term conviction. Ngayon, bakit po ba parang complement ang sinabi ni Ginong Brandt sa XRP supporters? Nakakatawa pero totoo. Ang ilan sa XRP holders nakita ang sinabi ni Ginong Brandt bilang papuri at hindi po insulto. Nag-reply po si Ginoong Michael D. At sinabi niya ng diretso, I will take that as a compliment. Para sa kanila, hindi po sila perma-bulls dahil bulag sila sa reality. Perma-bulls sila dahil naiintindihan nila ang vision ng XRP sa financial infrastructure. Ang mga supporters hindi umiikot sa hype. Umiikot po sila sa utilitarian value ng cross-border liquidity, institutional adoption, at saka settlement technology. Kaya kahit sarcastic ang tono ni Ginong Brandt, para sa core community ay validation ito. Ano naman po ang tunay na dahilan kung bakit laging nagbabanggaan si Ginong Peter Brandt at ang XRP community? Matagal ng kwento ang clash na ito. Nagsimula pa bago 2024 nang gumawa si Ginong Brandt ng forecast na si XRP ay babagsak hanggang zero kumpara kay Bitcoin. Siyempre, hindi pumayag ang XRP Army dahil nakita nila ito noong 2017 at hindi nangyari. Gaya ng dati, hindi po umatras si Ginong Brandt at patuloy po siyang nagbigay ng bearish outlook sa token. Pero dito po nagiging mas interesting ang narrative. Nang bumagsak sa XRP patungo sa target level niya noong 2025, sinabi mismo ni Ginong Brandt na nag-take profit siya. Para sa mga kritiko, tsamba lang iyon. Pero para kay Ginong Brandt, chart pattern lang. Ano naman po ang foundation ni Ginong Brandt sa kanyang mga forecast? Hindi ito hula-hula. Hindi ito vibes at hindi po ito personality war. Sa pananaw ni Ginong Brandt, lahat ay pattern at historical behavior ng market. Ang reference po niya ay hindi modern analysis, kundi classic technical theory mula sa aklat ni Richard W. Schabacker noong taong 1934. Kung saan ay ginagamit ang behavior ng trend, structure at formation para i-anticipate ang future movement. Ito ang dahilan kung bakit hindi po siya natitinag sa sentiment wars. Habang ang community ay bullish, si Ginong Brandt nakatingin naman sa chart at ang chart lang ang kanyang pinakikinggan. Paano naman po nabago ang tono ni Ginong Brandt kay XRP ngayong 2025? Ito na po ang twist sa narrative. Hindi po laging bearish si Ginong Brandt.
Noong 2025, siya mismo ang nakakita ng bull flag sa chart ni XRP at inilabas po niya ang dalawang targets na $3.54 at saka $4.39. Hindi ito biro at hindi rin ito conservative. Ang unang target tumama dahil umakyat si XRP hanggang $3.66 bago bumulusok pababa. Pero sa ngayon, nasa $2.18 si XRP. Kaya kailangan pa niya ng higit 100% rally para maabot ang second target. Dito po lumalabas ang duality ng XRP psychology. Ang bullish hope versus technical timing. Ngayon ay makatarungan ba ang tawag na obsessed permabulls? Kung sa outside perspective, yan ay oo, masasabi natin dahil walang ibang community sa crypto na ganito ka-defensive, ka-vocal, at saka ka-loyal. Pero kung sa user perspective, hindi po sila obsessed. Sila ay tethered sa narrative ng real-world utility. Habang marami pong token ay umiikot sa hype, si XRP ay lumalaban sa regulation, banking, liquidity corridors, at saka enterprise partnerships. Hindi lang presyo ang goal, kundi adoption. Kaya kahit umiikot po ang presyo, kahit may lawsuit, kahit may bearish calls, ang community ay hindi po natitinag. Para po sa kanila, hindi crash, kundi temporary drawdown lamang. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Ang take po rito ni Ginoong Peter Brandt ay hindi tungkol sa galit sa mga XRP holders, kundi ito po ay lesson o aral sa psychology ng market. Kung sobra ang conviction, nagiging bulag tayo sa risk. Kung sobra naman ang fear o takot, nawawala po tayo sa opportunity. Si XRP ay isa sa pinakamalakas na narrative tokens sa kasaysayan ng crypto. At kung sino man ang hahawak sa kanya, dapat marunong pong mag-analyze, hindi lang mag-hope or umasa. Ang technicals, fundamentals, at macro policy, lahat ng ito ay factors para sa tunay na growth o paglago. Kahit may bull target sa 2026, tayo pa rin ang gagawa ng ating final decision. At ayan, ang aktual na post dito ni Ginoong Peter Brandt. Sabi niya, the most madly obsessed permabulls on earth are silver bulls and XRP bulls. At ang sagot naman ni Michael D, I will take that as a compliment. Thanks, Peter. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.